Nang makalabas ng building ay nahihiyang bumitaw si Ara kay Albert. Hindi pa sana niya gustong gawin iyon, kaya lang iba kaisipin nito filingera siya masyado. Bigla naman itong lumitaw doon na parang kabuti at muli na naman siyang iniligtas nito. Inalalayan siya nito sa pagpasok sa kotse. Pinuno niya ng hangin ng dibdib. Hayo na naman siya at kasama ito. Napakabilis ng tibok ng puso niya at lalo pa yung nagwala na makapasok ng lalaki sa sasakyan. Kailangan niya makaisip ng topic na maaari nilang pag-usapan. Alam niya magtatanong ito tungkol kay Martin at ayaw niya iyong mapag-usapan. Akala ko ba hindi mo na ako susunduin? Tanong agad niya. Akala ko ba'y pauwi ka na? Nabigla siya sa inakto nito. He was cold. Malayo sa sweet na lalaking kanina lang ay nasaksihan niya. Ano kasi? Kasi ano? Kasi kausap mo pa yung lalaki na yon? Napaawang ang mga labi niya. Bakit parang nagbalik ang Albert na lagi niya nakakasagutan? Napailing siya. May tinapos pa akong report kaya hindi ako nakauwi agad. At si Martin naman, nagkabungguan kami at kanina lang kami nakipag-usap. Sabi niya. Bakit ko kailangang ipaliwanag yun sa'yo? Hindi naman talaga kita boyfriend Bigla ito nagpreno. Kung hindi siya naka-seatbelt ay baka naiuntog na siya nito sa dashboard. Noon lang niya na-realize kung ano ang mga pinagsasasabi niya. Napuno lang siya kaya niya nasabi iyon. I'm so sorry, wika niya. Oo nga naman, may point ka. Bakit nga ba ako nagagalit hindi mo naman talaga ako boyfriend? Mababakas sa mga mata nito ang galit ng tumingin sa kanya. Pero wala nga ba talaga akong karapatang magalit Sinabi mo sa akin na uuwi ka na pagkatapos ngayon. Tapos sasabihin mong may tinatapos ka report? Sino maniniwala ron? At kung totoo man, hindi ba pwede ipagpaliban yan o kaya sa bahay mo na lang gawin? My point here is not about Martin o kung totoong boyfriend mo ko. Ang punto ko dito ay ang safety mo. Paano kung may nangyaring masama sa'yo at wala ako sa tabi mo Sino na lang magliligtas sa'yo? Napamaang siya rito. Maya-maya ay bumalong ang mga luha sa mga mata niya. Lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Albert. Walang sabi-sabi niyakap niya ito. She was touched by what he just said. Noon lang niya na-realize kung gaano ka-concerned sa kanya si Albert. I'm sorry. I'm sorry if I lied. Sasabihin na sana niyang na-disappoint lang siya pero mas pinili niyang huwag na. Hindi pa iyon ang oras para sabihin yon. Mahihirapan lang siya magpaliwanag kapag tinanong nito kung bakit siya na-disappoint. Nanayo ang mga balahibo niya nang maramdaman ng mainit na hininga nito sa batok niya. Akmang lalayo na siya rito nang hapitin siya ni Albert at yumakap na rin sa kanya. Please stay. Ihahapin mo lang ako. Please. Albert. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na ganong posisyon. Masarap ang makulong sa mga bisig nito. Pakiramdam niya ay lagi siyang ligtas at walang kahit anong mapapalakit sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali ay ito na ang unang kumalas sa pagkakayakap nila. I'm sorry kung nasigawan na naman kita. I promise that would be the last time nasisigawan kita. Di ba posible namang hindi tayo nag-aangilan? Ngumiti siya. Hinaplos niya ang pisngi nito. Oo, posible. Tara na. Tumango siya at sa gabing iyon ay isa na naman ang nadiskubre niya sa sarili. Umiibig na siya kay Albert. May ngiti sa mga labi ni Ara nang matulog siya at dala niya iyon hanggang sa magising siya kinabukasan. Puno ng energy na ginawa niya mga morning ritual niya at sa kauna-unahang pagkakataon, naghaham siya habang nagsashower. Pakiramdam niya ay nawala na ang lahat ng kalungkutan na bumabalot sa kanya sa nakalipas na 22 taong pangungulila niya. Pero alam niya nag-iwan iyon ng marka sa puso niya. Iyon ang dahilan kung bakit natatakot siyang makipagrelasyon. Hindi pa siya handa. Ang alam lang niya ay masaya siya at gusto niyang i-enjoy iyon. Ayaw muna niya mag-isip ng higit pa roon o kung ano ang nararamdaman din ni Albert para sa kanya. Sapat na sa kanya na magkaibigan sila. Tumapat siya sa dutya ng tila may naramdaman siyang pinong kirot sa puso.
Sinubukan niyang iwaksi iyon sa isip. Pagkatapos niyang maligo ay nagpatuyo siya ng buhok at nagbihis. Pagkaraan ay humarap siya sa salamin. Sinuklay niya ng lagpas balikat niyang buhok. Ipupusod na sana niya iyon nang bigla siyang napatigil sa ginagawa. What about? Napangiti siya. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang headband na ibinigay sa kanya ni Lorraine. Noon pa siya kinukulit nitong mag-iba ng style ng buhok. I-expose naman daw niya ang magandang buhok niya. Bigla ay naalala niya ang sinabi ng mami niya. Halika nga anak, ayusin natin yung buhok mo. Sabi ng mami niya. Naglakad siya palapit dito. Inabot ng mami niya ang hairbrush sa isang gilid at sinimulan nitong ayusin ang buhok niya. Anak, dapat inaalagaan mo ang buhok mo. Look, it's beautiful. Shiny at tuwid na tuwid. Sayang naman kung papabayaan mo lang. Sige ka, baka magtampo yan sa'yo. Nilingon niya ang ina. Pagtataka ang nakabadha sa mukha niya. Bakit naman po, mami? Kasi po ang buhok natin ay parang isang halaman. Dapat dinidiligan palagi, inaalagaan at minamahal, nang sa gayon ay mas gumanda pa ang tubo. Bahagyang pinisil nito ang baba niya. At alam mo bang minsan itong magiging basahan kung anong klaseng tao tayo? Kumunot ang noniya. Ngumiti naman ang mami niya at muling ipinagpatuloy ang pagsusuklay sa buhok niya. Hinawakan niya ang braso nito. Mami, paano po yun? Kung maayos ka sa sarili mo, kung lagi nakayos ang buhok mo, ibig sabihin ikaw yung taong malinis sa gamit at palaayos. Kapag naman hindi ka baligtaran. Gusto mo bang masabihan ka ng burara? Sunod-sunod na umiling siya. Ibig po bang sabihin, kailangan pong lagi nakatali ang buhok ko? Natawa itong mahina. Not necessarily, baby. Ang gusto ko nga lagi nakalugay ang buhok mo. Pero syempre, dapat ay nasa ayos pa rin. Bakit po? Bakit gusto niyo pang nakalugay ang buhok ko? Pinisil nito ang kaliwang pisngi niya. Kasi lalo kang gumaganda. Parang kamukha mo yung mga Barbie dolls mo. Talaga po? Tumango ito at saka siya masuyong hinalikan sa bumbunan niya. Napabuntong hininga siya sa alaala lang iyon. She missed her mom and dad. She missed both of them so much. Napatingin siya sa family picture na nasa ibabaw ng drawer niya. Kinuha niya iyon at tumakas ang isang butil ng luha sa mata niya. Mom, Dad, sana nandito kayo. Hinayaan niyan dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Nang humupa na ang nararamdaman niya, ay inayos niya ang sarili. Isinuot niya ang black headband na may crystal-like designs. Mas nagbukha rin siyang bata nang tingnan niya ang sarili sa salamin. Nag-apply rin siya ng manipis na makeup at sa mga labi niya ay ang paborito niyang cherry lip balm. Nang masiguro na kaayos na siya, ay lumabas na siya. Napapitlag pa siya nang magbukas siya ng gate nang makita niya ay si Albert. Akmang magdo-doorbell pa ito. Halatang nabigla rin ito nang makita siya. Pakiramdam niya ay nawala sa ritmo ang tibok ng puso niya nang magtama ang mga mata nila. My goodness, parang gusto niyang hilingin bumuka ang lupa at magpapalamon siya roon. Hindi ba nito nagustuhan ng ayos niya? Maya-maya'y sumilay na ang ngiti sa mga labi nito. That was the sexiest smile she had ever seen in her entire life. Gosh, lalong nanlambot ang mga tuhod niya. Bakit ba ganun na lang ang epekto ng ngiti nito sa kanya? Na parang anumang sandali hihimatayin siya. Miss, nagkamali pa ako ng bahay na pinuntahan. Dito ba nakatira si Ara? Hinampas niya to sa balikat. Kunwari ay napikon siya sa sinasabi nito, pero sa totoo lang ay kinikilig siya. At kailan pa siya natutong kiligin? My goodness. Pasensya na po, mister, pero nagkamali kayo. Hindi po si Ara nakatira dito, kundi si Miss Supladita. Sabi niya sabay taas ng isang kilay. Nagkatawanan sila. Seriously? I can't believe what I'm seeing. Mas bagay sa iyong ganyang ayos. Humakbang ito ng isa para pa mapakalapit sa kanya. Hinaplos nito ang pisngi niya. Naramdaman niya ang pag-iinit ng mga pisngi niya. Nahigit niya ang kanyang hininga nang isuklay nito ang buhok sa kamay niya.
Beautiful. No, ang ibig kong sabihin, lalo pang gumanda ngayon. Bulong nito sa punong tainga niya nang ikaigtan nito. Sinubukan niyang kontrolin ng emosyon, humakbang siya paatras. Bolero ka pa rin pala, Albert. Tiningnan niya ito. Biglang nagbago ang ekspresyon nito. Hindi ako nagbibiro at lalong hindi ako namboboda. Napalunok siya. Galit ka na niyan? Oo, pero mawawala ang galit ko kung ikikis mo ko. Napamaang siya. Over ka ha? Mag-isa ka. Sabi niya na pinanlakihan pa ito ng mga mata. Umakto siyang tumingin sa wristwatch niya. Oh my, malilate na ako. Mauna na ako sa'yo ha. Nagmamadaling inilak niya ang gate. Paalis na siya nang bigla nitong hilahin ang braso niya. Parang may kuryente na dumaloy sa kanya habang hawak siya nito. Hey honey, nagbibiro lang ako. Bakit masyado kang takot dyan? Ilang beses naman tayong Ikaw ang lagi nag-i-initiate nun. So, gusto mo ako uling mag-initiate? Bago pa siya makapagprotesta, ay mabilis na siya nitong pinihit paharap dito at sa isang iglap ay sinakop ang mga labi nito ang mga labi niya. Ayaw niyang sanang tugunin ang halik nito pero ipinagkanulo siya ng sariling katawan. Kusang bumuka ang mga labi niya para tanggapin ang mainit na halik nito. Para siyang tatakasan ng bait. Nang maghiwalay ang mga labi nila ay kapwa pinangungusapan sila ng hininga. Oh, that's what you call a good morning kiss. Pilyong sabi nito. Mula ngayon, ako na maghahatid sa iyo sa office, okay? Napatango na lamang siya dahil masyadong nalaligalig ang kalooban niya sa mga nangyayari. Wala na siya nagawa nang igiya siya nito papasok sa kotse. Thank you sa paghahatid sa akin, Albert. Nakalibre ako ng pamasahe. Biro ni Ara. Tumawa ito. Hinawakan nito ang kamay niya. Can you do me a favor? Ha? Ano naman yun? Nagtatahang tanong niya. Huwag kang masyadong magpapaka-workaholic. Huwag ka na mag-i-stay ng late kung hindi rin naman kailangan talaga. Pwede ba? Saglit siyang natameme sa sinabi nito. Hindi niya iyon inaasahan. Parang may kamay na humaplos sa puso niya sa sinabi nito. Masaya siya nang mas makilala niya ang totoong Albert. Kung tingnan siya nito at tila ay kinakausap. Tumango siya. Thank you, sabi nito. At dahil sumang-ayon ka sa akin, promise susunduin kita mamaya. Napataas ang kilay niya. Talaga? Promise? Nagdududang saad niya. Ipinagkrus nito ang daliri sa tapat ng puso nito. Promise. Okay, nagtitiwala ako sa'yo. Baka ikaw naman ang malit. Sige na, sabi niya. Pero ang totoo ay hindi na talaga siya makahinga sa takbo ng mga pangyayari. Kailangan na niya makahinga. Okay, see you later, sabi nito saka hinalakan siya sa pisngi. Kumaway pa siya nang pandaarin nito ang sasakyan. Mahal mo ba talaga siya? Napapitlag siya sa nagtanong mula sa likuran niya. Susme, target pa talaga siya nitong gulatin ng lahat ng tao. Nang lingunin niya ayon ay nakita niya si Martin. Oo, buong kumpiyansa ang sagot niya. Iyon naman talaga ang totoo. Nang hindi ito sumugot ay nagsimula na siyang maglakad. Siya, mahal ka ba niya? Napatigil siya sa paglalakad. Iyon ang tanong na hindi niya gustong marinig. Ayaw ba niyang isipin kung nararamdaman din ni Albert ang nararamdaman niya? Concern man ito sa kanya at madalas ang paghalik sa kanya ng walang dahilan ay hindi iyon sapat para sabihing mahal siya nito. Bakit hindi ka makasagot? Huminga siya ng malalim at saka hinarap ito. Hindi ako makasagot dahil hindi ako makakapagpaliwanag ng itatanong mong yan. Hindi pa ba obvious ang sagot ko? Of course, he loves me. I can feel it. Nagpasalamat siya at nagsabi na lang ng maayos. Tinalikuran niya ito at naglakad uli. Kahit hindi niya ito lingunin ay alam niya nakasunod ito sa kanya. Nang nasa elevator na sila ay tahimik lamang ito sa tabi niya. Pero nang mawala ang isang kasama sa loob ay nagsalita uli ito. Tungkol pala sa sinabi ko sa iyo kagabi. Wala na ba talaga akong chance sa iyo, Ara? Tiningnan niya ito. Martin,
Hindi ko alam kung anong rason mo para pag-usapan natin yan. Ngayong alam mo namang may boyfriend na ako. Hindi pa ba sapat ang sagot na yon? And look, kung ano man ang meron sa atin, kung mayroon man, matagal na yung tapos. Ilang taon na rin na lumipas, Martin. Iba na ang sitwasyon natin ngayon. But, no buts. Eksaktong bumukas ang elevator. Nagmamadaling lumabas siya roon at tinungo ang opisina niya. Ngunit hindi pa man siya nakakapasok doon ay sinalubong na siya ng sekretarya ni Mr. Samonte. Saglit pa itong namangha nang makita ang ayos niya. Ngayon lang kasi siya naglugay ng buhok. Good morning, ma'am. Pinapatawag po kayo ni Mr. Samonte. Okay, I'll be there after a minute. Sabi niya bago pumasok sa kanyang opisina. Inilagay muna niya roon ang mga gamit niya bago siya nagtungo sa opisina ng president ng kumpanya. At dito na po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!